inaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyuman, welcome sa unang radyo ng balita ngayong araw po ng Friday, Gamat Saguna. Ngayon po ay bisperas ng araw ng Cotabato at nakarawan po nating pambansang bayanan na si Jose Rizal, mga kasama, 19 sa buwan po ng June 2026. Kumusta mga kasama? Kami po ay umasa na nasa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatawan. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghahatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong radyoman sa nakalipas na 24 oras dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating partner this morning si Radyoman Danny Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Lalaki pinagbabaril sugatan sa Kidapawan City kahapon. Una sa lahat, headlines. Siya buhat na bala na samsal naman sa isang lalaki sa bahagi ng Kabakan sa North Cotabato. Una sa lahat, headlines. Motorsiklo tinangay sa bahagi po ng Alamada. Una sa lahat, headlines. Samantala, Committee on Public Works ng BTA nagsagawa ng public hearing kahapon sa MPW para sa update ng mga proyekto dito sa Bangsamoro na kung saan ay naantala o matagal ang implementasyon. Una sa lahat, headlines. MBHT o former MBHT Minister Iqbal nanawagan ng mga o ng mas malawak na pagsusuri sa pondo ng mga BARM agencies. Sa lahat, headlines. 601st Brigade ginawaran ng mataas na high recognition. Una sa lahat, headlines. Mga reformation sa electoral process sa BARM tinalakay sa isang policy forum. Una sa lahat, headlines. Pahamo din na Municipal Councilor tinalagang GPST focal person ng MILF. Una sa lahat, headlines. Libo-libong kalahok na kaisa sa earthquake drill sa bahagi po ng Cotabato City at sa buong BARM. Una sa lahat, headlines. First anniversary ng batas para sa World Hijab Day ginunita. Una sa lahat, headlines.
Balita nga national, LPA sa labas ng FAR, katamtaman lamang sa namaging tropical depression. Una sa lahat, headlines. Malaking kaltas sa diesel next week, asahan maging sa gasolina dahil nga po dito sa ceasefire ng Iran at ng Amerika. Una sa lahat, headlines. Samantala, ceasefire deal ng Amerika at ng Iran lalagdaan na ngayong araw sa bansang Switzerland. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa ating programang Unang Radyo ng Balita. Ngayong araw po ng Friday Gamat sa Guna. Good morning sa mga nakatutok sa DXMY sa 90.9 FM dito sa Cotabato City. At sa iba pang bahagi po ng ating kapuluan. Good morning sa ating mga suki dito sa bahagi po ng supermarket, dyan sa bahagi ng mega market ha. Sa mga tendero-tendera ng gulay at karne, good morning po sa inyo. Mapia-mapita sa kanilang unsan. Sa Bagsakan area, maging ito sa bahagi po ng Old Market. Good morning sa ating mga driver na sweet lover na may biyahing awang super, village super. Good morning po sa inyo. Sa mga bus driver, biyahing malalayo, Jensan, Davao, Cagayan, Osamis, Dipolog, Zamboanga. At sa ating mga van driver, good morning. At sa ating pong mga magsasaka na maaga pa lang ay nag-asikaso na po ng kanilang sakahan. Sa mga mangingisda, sa bahagi po ng Ligwasan Mars, good morning. At dito rin po sa bahagi po ng Iliana Bay, good morning. Sa ating mga estudyante, half day lamang po ngayon ha, dahil nga po dito sa mamayang hapon, marami po mga aktibidad. Ay yan po yung inanunsyo nating city government. Mamayang hapon ay online ang klase po mga kasama. Pero marami sa mga private school ang nagpatupad na rin ng online na classes sa buong araw para hindi na po sila pupunta dito sa kanila po mga paaralan. Pero sa public school ay half day po sa ngayon mga kasama. Good morning sa ating mga Facebook page sa viewers, sa mga nagbe-birthday. Happy birthday! Kay Jose Rizal, happy birthday ngayong araw. Yung kanyang kapanganakan, June 19. Good morning kay Manisan Jezabel, happy birthday daw sa kanya. Kanyang binabati ang kanya pong sarili. Good morning ma'am. Diyan sa bagi po ng RH Stan, kay Pingsoy Salim sa Datuanggal, good morning po sa inyo. At kay kay Baygyara Urak Usman, good morning sa Tamutaka 1. Araw-araw na po sila nakikinig. Pa-shoutout kay Kapa Akman Urak. Good morning Kapa sa kanyang compound dyan sa bahagi ng Tamutaka 1. Kay Bet Swaga Bla, good morning kay Elmer Bong Angeles sa Swaga Family daw at sa Angeles. Kay Jeffrey Salvador at kay June Casan, good morning. At kay Dato Tuguto sa bahagi ng SPD at kay Adelaida Adaya Arsolon, good morning po sa inyo. Kay Wata Masabar Nakan, happy birthday daw. Bisperas ng araw ng Cotabato bukas ay 67th anniversary ng ating lungsod. At ngayong gabi, ang coronation night po ng Mutya ng Cotabato 2026 mga kasama. Kaya ba'y manunood mamaya para po dito sa coronation night mamayang gabi, hindi ko lang alam kung saan po ang venue mga kasama ha. Sa iba pang balita o sa detalye po nating balita mga kasama, sugatan isang 33 anyos na lalaki matapos na mabaril sa bahagi po ng Barangay Sikitan sa Kidapawan City kahapon alas 5:15 po ng hapon. Kinilalang biktima na si Alvin Labilla Brizuela
isang driver na residente ng Barangay New Cebu sa President Rojas sa nasabing lalawigan. Batay sa initial na investigasyon ng kapulisan, minamaneho ng biktima ang isang pampaserong sasakyan na patungong Kidapawan City ng Lapitan at pagbabarilin ng di patukoy na armado na sakay ng single motorcycle. Nagatamo ang biktima ng mga tama ng bala sa kanyang bibig at katawan na nakagad namang naisugod sa isang paggamutan sa Kidapawan City. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng Kidapawan City MPS upang matukoy at makilala ang suspect sa naturang pamamaril. Unang radyo, unang balita. Inaresto naman ng mga otoridad isang lalaki matapos na makumpiskan ng ininalang iligal na droga at baril sa inilatag na search warrant implementation sa bahagi ng Barangay Lumayong, sakop po ng Cabacas, North Cotabato. Inilalang suspect na si alias Sammy na target sa naturang operasyon na nakuhanan ng 20 pakete ng iligal na droga sa kanya pong bahay at mga drug paraphernalias. Bukod sa droga, na-recover din ang isang M14 rifle, mga magasin at mga bala. Nasa custody na ngayon ng PDEA ang naturang suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglamag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 at ang Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. Unang radyo, unang balita. 5:11 na po na umaga ating oras, mga kasama. Tinangay ng mga kawatan ang nooy nakaparada lamang ang motorsiklo sa tapat ng Municipal Gym sa Baguio po ng Alamada alas 10 ng umaga kahapon. Ayon na sa may-ari, iniwan niya ang kanyang Badja single motorcycle sa labas ng gusali habang abala siya sa pagpapakabit ng gutter. Subalit ng kanya pong binalikan, ang naturang motorsiklo ay natuklasan niyang ito'y wala na sa naturang parking area. Dahil dito humingi kagad ng tulong ang may-ari sa publiko para sa impormasyon. Pag-aarang impormasyon na makapagtuturo sa recovery ng naturang Badja single motorcycle. Hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pagtutok ng kapulisan para mabawi ang kinarnap na motor. Unang radyo, unang balita. Mga unang balitang Dito naman sa Cotabato City, mga kasama, kahapon naman ay itong tanggapan ng Ministry of Public Works ang siyang sumalang sa committee hearing deliberation ng mga miyembro pa ng Bangsamoro Transition Authority na pinangunahan pa ng kanilang chair na si MP Japar Apollo Micael Matalam. Umaabot umano sa 671 na mga road construction project o 21.44% ng kabuang 3,129 na target project ng MPW ang nanatiling hindi na aktibo o hindi pa nasisimulan hanggang sa May 31 na 2026. Ito ang isa sa mga pangunahing usapin na tinalakay sa oversight hearing ng Committee on Public Works ng BTA. Kahapon, ang hearing ay dinaluhan ng mga MP, nina MP Kitim Kadatuan Jr., MP Attorney Nagib Sinarimbo, MP Abdul Basita Bobby Benito, MP Romeo Sema, MP Sol Picar Ali Bayam, at MP Butch Malang at iba pang mga mambabatas. Patay sa ulat ng MPW, pinakamataas ng porsyento ng mga hindi aktibong proyekto ay sa Sulu Second Engineering District na may 94 sa kabuang 172 na mga projects o 54.65%. Ito po ay nasundan ng Lanao Sur First District Engineering Office na may 121 na hindi po aktibong project mula sa 351 na mga target project na may kabuang 34.47. Meron ding 119 na hindi po aktibong proyekto sa Lanao del Sur Second District Engineering Office mula sa 419. Habang 81 naman sa Maguindanao del Sur, DIO, at 74 naman sa Maguindanao del Sur. Sa Cotabato City District Engineering Office, 47 na sa 162 na mga project ay hindi na aktibo. Habang 54 naman sa 221 na target project sa Basilan,
District Engineering Office. Netala rin ang 54 na mga hindi pa na mga aktibong proyekto sa Regional Office at 27 naman sa Tawi-Tawi District Engineering Office. Tanging ang Sulu First District Engineering Office ang nakapagtala ng 0 inactive project mula sa 239 na project, mga kasama. Unang radyo, unang balita. For Basilan DEO, we have a target of 221 road projects. 54 po dito yung hindi gumagalaw. Opo. That is a weighted percentage of 24.43%. For Cotabato City po, for 162 road projects, 47 po yung inactive. Then for Lanao del Sur first, 351 target, 121 po yung inactive or 34.47%. For Lanao del Sur second, 419 projects, ang inactive po is 119 or 28.40%. Maguindanao del Norte, out of 543 road construction project, 81 po yung inactive, 14.92% weighted percentage. Maguindanao del Sur, out of 488 target projects, 74 po yung inactive, equivalent po na 15.16%. In the regional office implemented projects, out of 352 target, 54 po yung inactive, which is equivalent to 15.34%. Sulu first, out with a target of 239, wala po silang inactive na projects. So for Sulu second, 172 target, 94 po yung inactive na projects or equivalent to 54.65%. For Tawi-Tawi DEO, target of 182, 27 po yung inactive na projects, equivalent to 14.84. In total, out of 3,129 road construction project of MPW, only 671 is the inactive, that is equivalent to 21.44%. So, Unang radyo, unang balita. Yan po, mga kasama, naging paliwanag po ng isang opisyal po ng MPW sa sinagawang public hearing ng Committee on Public Works kahapon ng BTA dito sa Cotabato City. Samantala, ito yung pinakamasaklap dahil sa papatapos na itong third o second quarter ng 2026 at papasok na po ang third quarter, mga kasama, ngunit mabagal ang mga naipapatupad na proyekto dito sa Bangsamoro para po dito sa mga infra. Dahil nasa 0.4% pa lamang ang accomplishment ng MPW for 2026 sa mga proyektong ipapatupad for this year, mga kasama, na kung sana ay marami-rami pa, malaki-laki pa ang kanila pong tatrabahuin dahil ngayon po ay kalagitan na po ng taong 2026. Unang radyo, unang balita. regular infrastructure program, these are projects that are lodged to the MPW. For FY 2026, with appropriation of 4.7 billion, with a target number of projects of 258, we only have 6 ongoing and 252 soon to start, with a physical accomplishment of 0.42%. For RRI 2025, with appropriation of 9.6 billion, target projects of 644, we have already completed 92, 411 ongoing, 141 soon to start, with a physical accomplishment of 30.92%. For this one is for FY 2025 RI solar street lights, with 227 million appropriation,
107 physical target, we have already completed 5, 2 ongoing, and 100 soon to start, with the physical accomplishment of 5.39%. For FY 2024 regular infra project, out of 16.2 billion, with the 905 total target number of projects, we have completed 387, 475 ongoing, and only 43 soon to start, with a physical accomplishment of 59.97%. For FY 2023 regular infra project, out of 15 billion and with a target of 788 projects, we have already completed 447, ongoing 327, and soon to start 13, with 1 terminated, with a physical accomplishment total of 75.66%. For FY 2022 regular infra, Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas, sa Deximoy ganap ng alas 5:21 na po ng umaga. Tatak RMN. 0.42% yung accomplishment sa 2026. Out of 268 na mga proyekto, mga kasama, 6 pa lang ang mga naipapatupad for this year. Talaga nga pong mabagal, mga kasama, no? Ano po yung tingin po dito sa naturang accomplishment ng MPW dito sa Bangsamoro. Oras natin ganap ng alas 5:22 na po ng umaga. Ating nakuha na po report natin, mga kasamang radyoman. Para bang di pumapasok dito yung Bluetooth, Kuya Rick. Baka pwede mong ma-play dyan, Kuya Rick. Ating nakuha na report ni Radyoman.web sa kanyang police report. Sinasabing itong sinasabing former Mayor Attorney Gianni, pinuna ang payag ni Attorney by Donna Dilanggalan na dumaan na sa consultation. Ito ay may kaugnayan po sa naging payag ni Vice President ng IBP sa Cotabato City na si Attorney by Donna Dilanggalan. Ating dakwan na report ni Radyoman.web sa abang DXMY. Tatak RMN Report. Pinuna ni former Cotabato City Mayor Attorney Francis Cynthia Gianni ang naging payag ni Attorney Baydona Dilanggalan na umano'y sinang-ayunan o dumaan sa konsultasyon ng Integrated Bar of the Philippines Cotabato City and Maguindanao Chapter ang lehitimong katayuan ni Abdul Rauf Magacoa bilang BARM Interim Chief Minister matapos itong suspendin ng MILF Central Committee dahil sa mga paglabag ng opisyal sa kanilang kilusan. Ayon kay Attorney Gianni, isa lamang itong kuro-kuro ni Attorney Dilanggalan at hindi ito itinuturing na posisyon ng mga membro ng IBP dahil walang resolusyong pinagtibay sa usapin ng pagsuspindi kay ICM Magacoa bilang Chief of Staff ng BF-MILF. Binigyan din ni Gianni na may karapatan ng bawat membro ng IBP local chapter na magpayag ng opinyon o pagpuna sa mga ganitong usapin dahil hindi maaaring idadawit ang samahan na maaaring sisira sa kanilang reputasyon nang hindi dumadaan sa konsultasyon. Nilinaw ni Attorney Gianni na iginagalang ng IBP ang kapangyarihan ng Pangulo na magtalaga ng pinuno sa BARM, subalit ang pagdadawit sa institusyon at payag ng isang membro ay hindi nito sinasaklaw na lahat ay sumasang-ayon. Si Attorney Cynthia Gianni ay dati ring nanilbihan bilang presidente ng 2 pagkakataon sa naturang samahan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman EBS, abang tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Web, sa balitang yan. Nakuha naman natin na report ni Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Na presinto.
Dinakip ng mga otoridad ang isang babae sa bayan ng Midsayap sa North Cotabato matapos silbihan ng warrant of arrest kaugnay ng kasong falsification of private documents. Kinilala ang suspect na si Elias Karen, 35 anyos, na residente ng Barangay Poblacion 5 ng bayan na nahuli sa isinagawang operasyon ng Midsayap Municipal Police Station Tracker Team, katuwang ang iba pang mga intelligence units. Ayon sa pulisya, ang suspect ay may kinakarap na kasong paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code at may nirerekomendang piyansang abot sa 36,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Midsayap MPS ang naarestong suspect habang hinihintay na lamang ang commitment order ng korte para sa kanyang nakatakdang paglilitis. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Dato Jul, sa balitang yan. Samantala, nakuha natin ang report na Radyoman Daisy, sinasabing 1,000 senior citizen sa Pagalungan na target na mabalidate ang pagkakilanlan sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Tatak RMN Report. Target na ma-validate at mairehistro sa isinasagawang PhilSys o National ID Validation and Registration ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM ang 1,000 indigent senior citizens na beneficiaries ng social pension o SOCPEN sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Sa kasalukuyan, 528 beneficiaries mula sa 12 barangay ng Pagalungan ang na-validate at nairehistro bilang bahagi ng pagpapalakas ng tamang pagkakakilanlan at integridad ng datos ng programa. Sa isinagawang validation, masusing sinuri ang mga pangunahing detalye tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan at tirahan batay sa national ID ng bawat beneficiary. Ang mga natukoy na pagkakaiba sa record ay agad na naitala para sa kaukulang pagwawasto at endorsement, habang pinagtibay rin ng aktibidad ang kahalagahan ng national ID sa verifikasyon ng mga beneficiary upang mapanatili ang data integrity at matiyak ang maayos na paghahatid ng serbisyong panlipunan para sa mga nakatatanda. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat na Radyoman Daisy. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Wahidakan Mamalapat sa Kadayangan SGA, kay Violet na Ningas Kapantuhan, kay Sir Dato Tinga Latipa, good morning. Kasama nakikinig ang kanya pong may bahay na si Bay Saada Mastura Datumanong Latipa ng Poblacion 1 sa Cotabato City, at kay Parida Balabagan. Good morning from Barangay Lagundi sa SJA BARM. Oras po natin ganap ng 5:27 na po ng umaga. Oras na para tayo po humigop ng Masilman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-om. Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tang ganado na made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Ahoy! Kidney Care time! Perhesyo ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras nating ganap ng alas 5:33 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balitang nakalap na niyo pong Radyo Man. Ngayong araw po ng Friday Gamat sa Guna. Ngayon po ay bisperas ng araw ng Cotabato. Bukas po yan. Kung saan ay 67 na po ang edad ni Cotabato City bukas mga kasama. Good morning sa mga busy po sa mga panahon ito sa kaluwat ka ng mga aktibidad dito sa Cotabato City. Dahil bukas sa parada, meron pong rerouting na magaganap dito sa bahagi po ng harap ng People's Palace.
from early morning. Ganito pa lamang hanggang matatapos yung programa dyan sa People's Palace. Good morning kay R.R. Lina sa Baguio ng Labungan at kay Kuya Bong Angeles. Good morning. Sabi niya dito, good morning Cotabateños. Kay Kuya Rael Cordero, Jerry Di Maano, and Roger Berhil Pascual, Kintog, kay Jo Marie Abrera, kay Joy Abdila, kay Joy Armanag, kay City Vice Mayor Joy Armanag, at kay Ma'am Beth Bladaw. Good morning. Kay Manisan, Jezabel, dito sa baha daw sa kanilang bahay. Bakit baha? Wala namang ulan. Kay Bayo Makul sa Mintimbang Waya, kay Dato Tungwaya ng Purok Bay Alabi sa Dato Balabaran. Good morning. Kay Ma'am Ruby Lantaya at kay Sir John Lantaya sa Tapayan. Good morning, ma'am, sa inyo pong dalawa. Busy lagi kapag ganitong may pasok. Weekdays. Good morning din po kay Ma'am by Mabs Balaw sa bahagi po ng San Pablo Village, sa Team Talipapa, kay Kuya Sarge sa Wanday. At kay Kuya Rigor, good morning po sa inyo. At kay Ate Jane na Kuya June Amis, good morning. Kay Ma'am Bing Sinon, good morning po sa inyo. Karagdagang mga balita pa rin po mga kasama. Ginawaran ang 601st Infantry Brigade ng institutionalized status sa ilalim ng Army Governance Pathway. Isang prestiyosong pagkilala ng Philippine Army para sa mga unit na nagpapakita ng mahusay na pamamahala, matatag na sistema at epektibong pagpapatupad ng mga reforma sa organisasyon. Iginawad ang parangal ni Lieutenant General Antonio Naparete, ang Commanding General ng Philippine Army, bilang pagkilala sa patuloy na pagsunod sa mga layunin ng Army Transformation Roadmap. Sa pamumuno ni 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato, nagpakita ang unit ng mataas na antas ng profesionalismo, kahandaan at kahusayan na pagganap sa kanilang tungkulin. Ayon sa Philippine Army, sumasalamin ang pagkilalang ito sa matagumpay na pagpapatupad ng mga reforma, programa at inisyatibang nagpatibay sa kakayahan ng mga kasundaluhan. Unang radyo, unang balita. Balik tayo dito sa MPW na kung saan umabot na po sa 96 billion pesos ang pondo po ng MPW para po dito sa ENPRA sa buong Bangsamoro o buong bar mula nang ito po ay naitatag. At suma total nasa 7,000 plus yung kabuang infra project. Ngunit kalahati pa lang ang naipapatupad o mahigit sa 4,000 pa lang ang naipapatupad na proyekto. Dahil po dito ay nais na himay-himayin ng miyembro pa ng parliament ang kasalukuyang estado pa ng mga proyekto dahil sila po ay nababagalan. Unang radyo, unang balita. Sa lahat na po, sa 2026 with all source of fund is 96.6 billion. Ang target ho natin is 7,452 projects with completed 4,664, ongoing 2,057, soon to start 704, terminated 27 with physical accomplishment of 70.10%. So that's the summary of the implementation status of the Ministry of Public Works, Mr. Chair. Unang Thank you radyo, very much. unang balita. Kahapon ay nandoon din po si MP Tawakal Mitimbang kung saan ay sabi niya kailangan tulungan ang tanggapan po ng MPW para mapaspasan ang kanila pong mga proyektong ipinapatupad dito sa BARM. Anya, marami mga proyekto sa mga miyembro po ng Parliament ang delay. Na kung saan ay yung iba nawala na lang sa pagka-MP, ngunit di pa na-implement ng kanila pong mga proyekto. Kaya dito ay ayon pa kay MP Tawakal Mitimbang, kailangan tulungan ang MPW para maging paspas o para madaliin ang kanila pong mga ipinapatupad na proyekto, lalo na sa infra dito sa BARM. Unang radyo, unang balita. Problema. Alam namin na after nito, sigurado lahat ng magsasalita dito ng mga MP, sigurado
mabas na kami sa social media. And pag ganun po ang mangyari sa atin, manahimik po kami dito, paano natin maiwas to, no? Yung problema, paano natin maayos yung problema sa mga agency. Unang-una po is, alam po natin na ang gusto po natin dito is matulungan kayo, matulungan kami. Kasi alam niyo po, pag hindi po ma-resolve ang problema sa MPW, hahabulin at hahabulin pa rin kayo ng next regular government. Which is, yun ang mas matindi. Ito, we are trying to help you na at least kahit na ma-establish na yung regular government, at least meron na kayong may sagot sa mga bagong upong mga member of parliament. Ang tanong ko is, aware ba kayo na yung tinatawag nilang pag matapos na yung project, tapos pag mag-request yung contractor ng retention, makaabot ng 1 year? 1 year? Tapos, tinanong ko yung mga other agencies, hindi naman ganun yung sa kanila. And in fact, sabi ko, ito, I'm sorry kasi with due respect naman sa MPW, meron naman kayo natapos na project ko. Alhamdulillah, meron din naman. Pero, majority, I'm sorry to tell you, majority sa mga project, tignan nyo sa ground. Ako, sinasabi ko ito kasi sa ground ako nakikita ko. Tapos, ang implication yan, kami mismo na mga member of parliament. Hindi ko pinapasukan yung mga regular project nyo. Pero yung sa amin mismo na mga Transitional Development Impact Fund. Alam mo ba ang sinasabi ng mga tao? Yung mga project, wala, nabusa na yan ni MP. Hindi justice yun. Kasi once kami, tinatanong lang kami kung saan namin ilagay yung mga project. Then ang agency and sinong manalo mga contractor ang mag-implement yun. Unang radyo, unang balita. Aminado naman ng MPW na kulang sila sa mga engineer o sa mga staff na siyang tututok, bibisita sa mga proyekto ng mga pinapatupad ng kanila pong tanggapan. Dahil sa napakarami po mga project, kulang ang araw para mabisita ito, matignan ng mga engineer kung talaga nga bang pinapatupad ng maayos ng mga kontraktor ang kanilang mga projects. Unang radyo, unang balita. With regards to the members of inspector team, kung enough ba yung engineers natin that are conducting this activity. As what we have mentioned the previous CPW meeting is that kulang ho talaga ang empleyado ng MPW. But then, the ministry, what we did is in-schedule na lang namin ng mabuti and then with a minimum number of inspectorate team na lang po with 3. But as what we have mentioned last CPW, kulang ho talaga kami, Mr. Chair. So ang measure natin ay i-schedule ng mabuti. But I'm looking at the numbers, maski na-schedule mo ng mabuti yan, hindi mo man kayang i-stretch yung 24-hour, 7 days a week. Yeah, actually hirap ho talaga. That's why it takes dun sa stages ng documentary flow sa construction, at least 7 days yung scheduling ng engineers because the inspectorate team are also projects engineers and also chief of sections. No, they also have other tasks, not just as member of the inspectorate team. So I think that's an important area to consider. Unang radyo, unang balita. Miling din ang MPW ng tulong sa BTA na tulungan sila. Kailangan magtulungan para mapaspasan ang mga proyekto na kanila pong ipanapatupad dahil sa ilang mga suliranin o mga usapin mga kasama. Unang radyo, unang balita. Alis na po sila. They already went back to Davao.
And status po, Mr. Chair, is that since ang problema na po is sa ground, so we are now discussing with the MPAC to lapse the fund. No, kasi 2021 pa po yung pondo na yon. Yung first phase niya po. Actually, yung second phase niya po, which is going to be, kasi hinati ho natin siya ng dalawa. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximoy, ganap ng alas 5:45 na po ng umaga. Tatak RMN. Ating balikan nyo ating mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Balikan natin sa Radyoman.web sa kanyang report. Sinasabing dalawang drug suspect ng Station 3 na sampahan na rin ng kaso sa City Prosecutor's Office. Ating dakwan sa detalye sa Radyoman.web sa abang Ronda Presinto. Formal nang naisampa ng Police Station 3 ang kaso sa City Prosecutor's Office laban sa dalawang drug personality matapos masakote sa bypass operation kamakailan sa Kalanganan 2, Cotabato City. Sa progress report ng Station 3, ang mga akusado na sina Alvin Embong at Badrudin Ismail ay positibo sa paggamit ng illegal na droga at tunay na sibuang nakumpiska sa mga ito. Naharap sina Embong at Ismail sa kasong paglabag sa Section 5 o pagbebenta at Section 15 Article 2 ng RA 9065 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dagdag pa sa ulat, napagalaman din na dati nang nakulong sa kaparehong kaso si Embong matapos masakote nitong nakarang taon, habang si Ismail ay unang pagkakataon na masangkot sa kalakaran ng iligal na droga. Nakakulong pa rin ang mga ito sa Station 3 at commitment order na lamang ang inintay para ilipat sa City Jail. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, abang tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Web sa balitang yan na samantala higit 400,000 halaga ng illegal na droga na sabat sa isang suspect sa Isulan. Sa detalye sa Radyoman, Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Nasamsam ng pulisya ang tinatayang 408,000 pesos na halaga ng pinag-inalang shabu, kasabay ng pagkakaresto sa isang high-value individual sa isinagawang search warrant operation sa Barangay Kalawag 2, Isulan, Sultan ng Kudarat Province. Ayon sa Pro-12, na-recover sa operasyon ang 6 na sachet ng shabu na tumitimbang na abot sa humigit kumulang 60 grams at isang .38 revolver na may bala, isang rifle grenade at iba pang mga drug paraphernalia. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng PIDEA Region 12 at iba pang police units, habang dinala kaagad ang suspect at ang mga ebidensya sa Isulan MPS para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at iba pang kaugnay na batas. Binigyan din ng Pro-12 na bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga at loose firearms sa buong rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala balikan natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report at sinasabing pamalaan ng BARM. Pinalalakas ang community policing, sinanay ang mga tagapagpatupad ng batas. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Mahigit 70 tauhan ng mga ahensya nagpapatupad ng batas ang sinanay ng Ministry of Public Order and Safety o MPOS ng Bangsamoro Government sa Community and Service-Oriented Policing o CSOP upang higit pang mapagtibay ang ugnayan ng pulisya at komunidad at mapahusay ang kaligtasan at seguridad ng publiko sa buong rehiyon. Isinagawa ang 3 araw na pagsasanay sa Cotabato City sa pakikipagtulungan ng National Police Commission o NAPOLCOM. Dinaluhan ito ng mga tauhan mula sa Philippine National Police, Cotabato City Police Office, Maguindanao del Norte Police Provincial Office at mga himpilan ng pulisya mula sa mga munisipalidad ng Special Geographic Area o SGA. Ayon kay MPOS Home Affairs Services Director 2, Ferdowsi Ali, mahalagang mabigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa komunidad ang mga tagapagpatupad ng batas upang maisulong ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong rehiyon ng Bangsamoro.
Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin mga kasama, resulta ng drone ng PCSO na binula po kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2, Suertres 131, samantalang 5 PM naman na Suertres 453. Alas 9 naman na Suertres 102. 6 digit naman lumabas sa kagabing alas 9, 192707. Ang tumoy 707 mga kasama, samantalang 642 na sa 34.2 million ng jackpot prize. Winning combination po natin na 0736 sa 31, 03, 35, 42. Samantalang Super Lotto naman na 649 nasa 27 o nasa 33.8 million ng jackpot prize. Winning combination natin 27, 26, 21, 06 at 20 at 16. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin. Kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning kay Paridge Abdurrahman Impal sa bagay ng Tabiran. Sa Upper Tabiran, Kabuntalan. Kay Ruhaila Dangenso. Pabati naman sa Damulog, Bukidnon. Aba, good morning sa mga taga Bukidnon ha. Diyan sa Damulog. Good morning. Pa-shoutout kay Junito Cameros at kay Jongjong Cameros ng Amay Manabilang sa Lanao del Sur sa bahagi po ng Pagunayan. Kaya si Ashley Codrata, good morning sa bahagi ng Barangay Damatog sa Northern Kabuntalan. Kay Monina Haron Mantawil, good morning sa bahagi daw po ng Kibleg sa area po ng UPI sa Maguindanao del Norte. Balikan natin sa Radyo Man Daisy update naman sa mga Marites. Balitang Showbiz. Bongga na naman ang eksena ni Heart Evangelista sa Shanghai, China. Imbitado nga siya sa event ng brand na Max Mara. At gaya ng dati, pasabog na naman ang mga outfit niya. At syempre, bumida na naman si Heart sa iba't ibang social media ng magazines na Harper's Bazaar mula Thailand, Singapore at pati na sa Grazia ng Malaysia, Grazia Singapore, Elle Official Singapore, Vogue Thailand at Manifesto Hong Kong. Chika dito, chika doon nga ang ginawa ni Heart. Na halos lahat syempre ay pinagbigyan niya ang mga interview sa kanya on cam. Todo puri naman ang mga fanay kay Heart na hindi na talaga maaawat sa kabi-kabilang imbitasyon sa iba't ibang bansa. Dapat ding abangan ang huling adventure na ihahatid ni Heart para sa kanyang mga fanay sa finale ng Heart World Season 2 ngayong Sabado, June 20. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy update sa mga Marites. Good morning sa mga nakakinig pa rin po sa atin ha. Nakatunin pa rin po sa atin kay Sultan Kudarat Administrator Sultan Banjo Mampunal Haj. Sabi niya, Happy Regional Eagles Week to United Cotabato M5 Regions Sports Fest. Greetings from Sir CR2 Eagle Regional Assemblyman at DAB President Sultan Banjo Mampun Al-Haj ng Maguindanao Elite Eagles Club. Aba. Good luck sa inyo po, admin. Ito, admin na, chairman pa. Kay Mads Gundarangan Inok sa bahagi ng Ganga Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Susunod na sina Radyoman SM Erwin Kabilbigan at Radyoman.webs abang sa programang Straight to the Point. Ating naging kagapay this morning si Radyoman Danny Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. ngayong bisperas ng araw ng Cotabato. June 19, kaarawan ni Jose Rizal. Ito po yung Radyoman Michael Aswan, Tatak Arimen.